Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala. Dahil maliit lang po kami. Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Ako po, si Floro de Lincia, isang Vice President sa aming samahan. Ito po yung presidente namin. At kami po ay huling tumakbo ng Scarborough, May 13. 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. At para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na mawatirkanon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin. Ang sabi nila ay, paano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Yun lang po. Marami pong salamat. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ang mga anak ko. Nangisda kami. Lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sasabi, maghanap kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may ingisda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, mapara lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kontento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala. Dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami magigisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami magisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. Hello po, magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa amin dito sa Bayan ng Masinloc. Ako po, si Richard Mascariña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong
13 barangay at ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay meron rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po, tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po, bilang idudulog po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon, naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po, sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Salamat po at umaasa po kami sa inyong tulong. Maraming salamat po. Sa ngayon po, ako po ay nagsasalita ngayon at nais kong iparating sa inyo kung ano po yung nararanasan ng ating mga mangisda, hindi lamang po dito sa bayan ng Masinloc, kundi sa lalawigan po ng Sambales. Sapagkat mula po nung nag-stand up ang Scarborough Shoal o ang Panatag Shoal o ng Baho de Masinloc, ay totoong natigilan na po, ay totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan, ng ating mga kasama, ibang mula sa ibang ang ating bansa. Mula po sa Pangasinan, mula po sa lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar natin. Kaya mula po nung nag-stand up ito, nagpipilit pa rin po yung ating mga mangingisda na pumalaot na para pumunta sa Baho de Masinloc. Subalit nararanasan na po nila ang pambubulit tungkol dito ng mga Chinese Coast Guard. At maliban dito, dito na po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon. At ganoon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda. At kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ganyan po kalungkot na nangyayari sa ating pong mga kasamang mangisda dito po sa lalawigan ng Sambales at ng ating karatig lalawigan sa ating pong bansa. Kaya nakakalungkot po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Scarborough Shoal. Para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita na ang Baho de Masinloc o ng West Philippine Sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng 6 noon na nagbigay po ng testimonya sa UNCLOS para magpapatibay na ito po yung pangunahing nakadiscovery sa West Philippine Sea. At maliban po dito ay noong 2016 na ibaba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. At maliban dito ay noong 2013 naman, diyan na nilagyan po ng giant barrier yung Baho de Masinloc. Subalit sa kasamang palad, dahil siguro kaysa natin yung kalikasan, winasak ng masamang panahon yung kanilang inilagay na giant floater dyan sa lugar na yan. At bukod pa rito, nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic, na water cannon sila noong 2014. Mayroon pong lumabas na sa mga pahayagan na nangyari po sa ating mga mangisda. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksi po sa pangyayaring yan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, alam niyo po na dati-rati po mula sa gilid ng Baho de Masinloc, nakakarating po yung ating mga mangisda doon. At yung carrier po ng mga Chinese Coast Guard hindi na po nakakapasok dyan. Hinarang na po nila yung kanilang malaking carrier dyan sa bukana ng Baho de Masinloc. Kaya yung mga malalaking motherboat po natin dyan hindi na po nakakapasok. At ang nangyayari, yung ating mga maliliit na sinasama ng mga motherboat, sila na lamang po yung nakakapasok sa loob, parang magnanakaw. Sabi ko nga sa marami kong mga interview sa mga journalist. At maliban dito,
ang nangyayari, pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, dyan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangisda na kinukuha nila minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Pinalabas ko po yan sa presscon sa UP noong nagkaroon ng presscon yan. Pinalabas ko po yan noon para maipakita na totoong ganito ang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa bagay na yan. At itong huli, nung dati-rati, nakakalapit pa yung ating mga mother boat mula po sa 1 nautical miles, 2 nautical miles, 3 nautical miles, pero sa kasalukuyan po ngayon, itong huling paglatag po namin dyan, hanggang sa 24 nautical miles na lang po yung aming mga distansya ng mga mother boat natin dyan, na hindi na po totoong pinapalapit na yung ating mga mother boat para sa ganun ay hindi po mahirapan yung ating mga mangisda. Kaya sa ganun po ay, so yan po yung kasakuyang nangyayari po ngayon, kaya nakakalungkot po. Tapos, yung nagkaroon po ng regata, sinasabi po nila na pagka itong June 15 ay uhulihin na raw po nila yung mga mangisda na papasok dyan po sa Baho de Masinloc. So, nakakalungkot po. Sir, kindly wind up. Kung ano. Yes po, Last 1 minute po. I-observe lang po natin yung 5 minutes. So, yan lamang po ang kasalukuyang pangyayari ngayon. Kaya, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng narito ngayon sapagkat napakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga mangingisda po natin. At sana sa tulong po ninyo ay mabigyan po natin ng lunas ang mga ganitong suliranin po na ating pong nararanasan ngayon. Sapagkat hindi lamang po ito usapin naming mga mangingisda sa bayan ng Masinloc, usapin po ito sa buong bayan po natin. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Andy Nag-Ares, tama yun sir, kilala lang tayo pag election at pag nanalo puro na lang dada at wala nang ginagawa. Pahayag naman ni Angelita Legara, correct. Hanap buhay hindi ayuda kasi pansamantala lang yan, bigyan ng sapat na hanap buhay that can sustain them. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Dodong Mendoza, sigurado 0 vote sa partido ni PBBM, dati malaya ang mga mangingisda pero ngayon hindi na, tapos isinisi pa sa nagdaan Pangulo. Ang tanong sino ba foreign policy ngayon? Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.